Except, kung ang pagtatrabaho ninyo ay inyong pinili na kapalit ng inyong pagiging may bahay at pagiging ina, mali kayo. When you chose to work, nung piliin ninyong magtrabaho, nagdagdag kayo at nagpatong ng panibagong responsibilidad sa inyong balikat, hindi kapalit ng inyong pagiging may bahay at ng inyong pagiging ina ng tahanan. In other words, hindi dapat mamutawi sa labi ng bawat may bahay na nagtatrabaho. Magagawa ko ba yan? Nagtatrabaho ko. Mali. Kaya nga, ang sabi itong babaeng ito, maaga pa lamang, inihanda na niya ang lahat. That's a sacrifice. Yes, it's a sacrifice. Pinili mo yan Then, of course, dahil naman kumikita ka, may mga katulong ka. May mga yaya, may mga katulong. Hindi ba? So, maaga pa lamang, gumising ka na at sabihin mo, ikaw, sabihin yung ganon. Katulong number 1. Ito ang gagawin mo, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Sa buong maghapon ito, yan ang gagawin mo. Katulong number 2, ito ang gagawin mo. Katulong number 3, ito ang gagawin mo. Okay? In other words, kahit wala ka nasa opisina, lahat ito tumatakbo ng maayos kasi may instruction ang bawat kasama sa bahay. But it will take a sacrifice. You will have to wake up early. Tingnan mo kung ano ang kulang. Kasi ako ganito, lagi ko sinasabi sa misis ko, pag gusto kong uminom ng kape at walang kape, hindi katulong ang pagagalitan ko. Hindi katulong ang pagsasabihan, ang misis ko, bakit? Ikaw ang manager Dapat alam mo. So, sasabihin na nila dapat sa iyo. They are under instructions. At sana ito maintindihan yung mabuti. Without putting down sa ating mga kasama sa bahay. Sabi ko sa misis ko, at tingnan nyo kung di totoo. Yang mga taong yan, kaya naging katulong sa bahay kasi walang masyadong pinag-aralan. Kung yan MA or PhD, ikaw ang katulong, hindi sila. Hindi ba? At dahil doon, think about their background. Think about how they think. Think about how they work. Yung bang tipong, sa kanilang bahay kasi, pagkakain ng agahan, kumuha ka lang ng, yung lahat ng kutsara, tinidor, ilagay mo sa mainit na tubig, okay na yun ang kanilang ugali hindi mo naman gagawin sa bahay natin yun, hindi ba? Pero kung iaasa mo sa kanila, kung ano yung ginagawa nila sa bahay nila, yun din ang gagawin dyan. Kailangan turuan mo, misis. Hindi ba? Kung minsan sa umaga, sanay sila magbubukas na lamang na isang sardinas, hati-hati na lahat. Kung minsan pag pinagbuksan ka ng sardinas, teka muna, misis, pwede bang utusan mo yung mga katulong ang sardinas kung special occasion lang? Hindi araw-araw. Baka mami mag-amoy sardinas na buong bahay. So what I'm saying is, yes, may katulong. It's all right. There's nothing wrong with that. But you are still the manager. Take full control. At pagpasok mo sa opisina, wala namang masama yung paminsan-minsan tatawag ka sa bahay, di ba? Anday, nasaan ka na? Sabihin ni Inday, ate, andito ako sa kwarto ni Kuya. Okay. Di may na-discover ka pa. Okay. Alright. So she rises also while it is still night and gives food to her household and portions to her maidens. Her household is above her own comfort, above her own rest. Okay? Then, she rises up. Okay? Portions to the maidens. Okay? Tapos na ako dyan. She considers a field and buys it. Negosyante, di ba? Nakita niya, profitable ito, bibiling ko to, tatamnan ko to. Napakaganda. Okay? She girds herself with strength and makes her arms strong. She's not soft. Okay? Napakaganda pag si Mrs. nagpi-fitness first. Hindi ka mabubuli ni Mr. Okay? Because you're strong. Kung minsan yung bang habulan sa MRT, may mga babae, teka muna, hindi ako makatakbo Ba? Hindi. Si Mrs. iba. Pagtingin ni Mr. si Mrs. ko, andun nakaupo na. Ang bilis. Okay? Kasi malakas Takbo ka agad. Alright? At kung minsan dyan ako talo ng Mrs. ko. Pagka kami mag-EMRT, talaga nang sabihin niya, bilisan mo! Iiwanan ako. Ako naman siyempre, nakakahiya naman makipag-agawan ka sa babae, pinalalampas mo, kamukat-mukat mo, siya nakasakay na, ako hindi pa. Okay. Alright. She senses that her gain is good
Her lamp does not go out at night. Ang ibig lang sabihin nito, yung langis na nilalagay nila sa ilawan, hindi naglalas ng 24 hours o ng 12 hours, gumigising siya para lagyan ng langis. Hindi katulong, siya ang gumigising. Okay? Okay, wala tayong sapat na panon. Isang araw na lecture ho kasi ito eh. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. Yan. Bakit scarlet? Ang scarlet, ganito daw yon para maintindihan natin. So, naghahabi siya ng sinulid, magiging tela, at nung yari na yung tela, inilulubog niya sa kulay pula. Ano matawag doon? Jobus? Ano? Kulay pulang dye. Okay? Tina. Parang buhok ka. O, tinitina. Okay. Bakit daw? Kasi daw yung pulang-pula nagre-retain ng init. Isipin niyo, pati yun naiisip niya, kinakailangan pulang-pula ang kanyang mga pang-winter para hindi masyadong malusutan ng lamig. Magaling na babae. Di ba? Her clothing is fine linen and purple. What does it mean when she makes covering for herself? She dresses up. Ito maganda. And she's looking good. She makes herself attractive but not vain. Ibig sabihin, kapag dumating sa party si Mrs., ang lahat ay napapalingon. Pero itong difference, ang lahat ay napapalingon at wow, with respect. Bakit? Meron kasing mga babae na kapag pumasok sa party, wow, ang sarap niyan. Iba ang impresyon ay binibigay sa lalaki. I mean, I hope you understand what I'm saying. They are vain, hindi ba? Na kuminsan, may mga babaeng hindi mo maintindihan ang suot, maiksi bang palda o malapad na belt. Itong babaeng ito, pag siya'y nakadamit, iginagalang. Mga kababaihan, mga misis, mga kadalagaan, tandaan niyo kung minsan, help us men to be kept away from temptation. Dress properly. This woman is attractive, but she is not in vain. Ibig sabihin, hindi yung laging maganda ang bihis niya, pero walang pambayad sa bahay. Pinapalayas na ng kasera. Hindi yun ang kanya ugali. Ang kanya ugali, maayos ang bihis niya, at kung minsan ito yung, it's all a matter of how you make things work. Hindi ba? Tinuruan ako ng misis ko, kasi there are times na, halimbawa kami magsasalita abroad. Lalo na nung magpunta ho kami ng Geneva, kailangan naka-Amerikana. Imagine kung 5 araw ka magsasalita at 5 Amerikana dadalhin mo, puno na yung maleta mo. So, isang black na Amerikanang terno lang ang dala ko, isang puting panloob, at 6 na kurbata. Ibig sabihin, bago yung kurbata, tuwing magsasalita, hindi nila napapansin na luma yung Amerikana. And I think that's it. Hindi ba na, you need not spend so much. It's just being wise on how to do it and how to go about it. Hindi ba? Of course, sisiguraduhin ko hindi nangangamo yung Amerikana. Attractive but not vain. Okay? So, this is a marvelous lady. Her character as a wife, singular. Her devotion as a homemaker, exemplary. Mrs., ang sabi ho ng nanay ni Lemuel, ito ang masarap at mabuting mapangasawa. Masasabi kaya ng mister mo ngayon, tama ang nanay ni Lemuel, nakuha kong magaling na babae. Mister, kaya mo ba sabihin yan? O, may narinig ko nagsabi dyan, subok uli, pastor, subok uli. Saka hindi, subok uli. Ano subok uli? Okay, so makita natin yan. And then of course, sa ministry, alright, sa verse 24, there is a ministry, she helps the poor. Okay? She helps the poor. Now, sa kanyang buhay, tignan natin, strength and dignity are her clothing, and she smiles at the future. Strength and dignity. Okay? Sabi nga, spiritual strength, and then of course, the strength of a woman is her moral backbone. When you know you're doing what is right, when you know you're doing what you're supposed to do, you are strong. And then dignity, she's elevated above common things. Okay? Ang ibig sabihin ganito, hindi niya inuubos ang kanyang oras sa mga walang kapararakan, walang kakwenta-kwentang bagay.
Pagka may mga grupo rito nagkukwentuhan tungkol sa telenovela, sasabihin niya, ay nako, wala akong panahon dyan, may gagawin pa ako. O minsan na yung mga nanonood ng telenovela, hindi ko maintindihan, pare-pareho nakapanood, pero siya pang nagkukwentuhan. Nag-uubos lang kayo ng oras. Ikwento niyo siya hindi nakapanood, hindi ba? Pero yung matalinong babae, sasabihin, ay nako, wala akong panahong gagamitin para dyan. Kayo na lang ang magkwentuhan. Okay? Charm is deceitful and beauty is vain. Okay? But the woman that fears the Lord, she shall be praised. Now, tingnan niyo mabuti. Lahat ginawa na niya, tingnan niyo naman ang katawan, sexy pa rin. Hindi ba? Iniintindi rin niya ang kanyang sarili. So, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. So, Lemuel's mother say, find a woman who fears the Lord. This is the beginning of wisdom. She will be praised. So as I close, mga mister, naniniwala ako, and I'm sure about this, na laging behind ang misis mo dito. You know why? Napakagaling na babae nito. Pero kung patuloy mong idadalangin ng iyong may bahay at ibibigay mo sa kanya ang mga bagay na kailangan niya, tulungan mo siya so she can be developed to be a woman that fears the Lord. Marami pong salamat. God bless you all.